Gawin tayo ito. Problema niyan ay nagbi-blink lang yung red niya. Yan o. Labo. Yan. So nagbi-blink lang, hindi siya nag-on. 32 inches. Ito yung model niya. Okay, so ito na lang, buksan na natin yung unit. Bali yan yung main board niya. So una natin check dito ay yung kanyang 12 volts. Check natin kung mayroon siyang 12. Yun, fluctuating ang 12 niya. Tapos yung supply, yung backlight niya ay wala rin, bagsak din. So bubunutin muna natin ito. Tapos magre-resistance tayo, buzzer ang gamit natin. Yan. Tingnan natin, buzzer tayo sa ground. Okay, mayroon siya. Check natin 12. Okay, normal. Yung backlight niya, okay, normal din, hindi rin nagbabuzzer. Okay rin. So wala namang short sa secondary natin, pero fluctuate yung supply natin, Okay, wala namang short dito, pero fluctuate yung supply natin. So maaaring problema niya pwedeng sa feedback, pwede rin sa primary supply nito ang problema. Okay, so binaklas natin yung board. Check ngayon natin kasi dito sa diode wala namang short, dito wala din. So ito, try natin itong MOSFET. Minsan kasi nagkakaroon din ng problema itong MOSFET sa backlight niya, So ito, okay ito. Tapos yung itong kabila, yun. So ito nasa 19 ohms lang, 19 ohms yung reading nito. So balik pa rin natin tester. Test probe natin, tapos dito naman tayo. Titingnan natin kung same. Okay, same problem. Same reading, So maaaring itong problema niyan kaya hindi natin ma-detect dito sa diode, saka dito, saka doon. Saka fluctuating yung supply natin. So remove natin to, titingnan natin kung magno-normal yung supply natin. Okay, so ito, check natin to. Yun. So ito talaga, Okay. So ito talaga problema. So try natin ngayon, titingnan natin kung magkaroon na ito ng normal supply, normal yung secondary niya. Okay. So ito, saksak natin. Okay na. Yun, mayroon na tayong 12 volts. Tapos yung supply ng backlight niya ay 37 volts. Okay. So papalitan natin yung MOSFET na yon, try natin kung gagana ito. So yun lang naging issue niya, leak lang or short lang itong MOSFET niya. Okay, so yan yung number ng IC ng MOSFET 20N150. Okay, hanap tayo sa mga backlight driver, pwede na rin yun. Okay, so napalitan na natin yung MOSFET doon. Sa mga backlight driver, pwede na rin kayo kumuha doon. Check nyo lang yung number. Same doon sa ayun, steady na yung ilaw niya dito. Hindi na pakurap-kurap, Okay. So check natin supply natin dito. Mayroon na siyang 12. So check na lang natin, papaganahin natin, titingnan natin kung magbubukas pa yung backlight nito, kung buo pa yung backlight driver nito. Okay, buo pa, umilaw pa yung backlight natin. So tingnan natin kung mainit yung IC. Hindi naman. Okay, kasi itong unit na to ay ginagamit yata sa CCTV. Babad yung gamitan nito. Kaya gagawin natin dito, adjust din natin yung backlight nito. Okay, set lang natin sa remote. Tapos adjustin natin yung backlight nito. Babaan natin. Pag set sa remote, set, pindot lang natin to, set, press, tapos power. Pag ilaw ng red, sabay bitaw, tapos dot-dot lang natin yung volume
Yan, makikita mo nagkukurap-kurap yung ilaw diyan. Hintayin natin lumabas yung volume sa TV. Pag lumabas yung volume sa TV, hinto tayo. Yan, di ba lumabas siya? So hindi natin alam kung eksakto siya. Pindot pa tayo ng isa, tapos baba tayo, isa, dalawa. Okay, eksakto na yon, sentro na yon. Set na natin ngayon. Yan. So try natin kung gumagana. Ayos na siya, no? So tingnan natin menu. Tapos 1147. Okay, so parehas lang ng code niya. Panel setting tayo. Tingnan natin dito yung backlight. So naka-adjust naman yung backlight niya 70. Gawin natin dito ay ano lang, 50 or 45 natin para mas mababa. Ayan, 45 natin, tapos balik tayo sa menu. Tapos exit na tayo. Okay? So okay na siya. Mababa na yung supply ng ilaw niya. Okay, so okay na ito. Source tayo. Naka HDMI siya, AB tayo. Okay na. Yan, no? Okay, so yun lang yung problema na isang MOSFET sa backlight driver niya. So nung pinalitan natin to ay nag-okay naman yung unit. So hanggang dito na lang yung video natin, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe